yung nagdaang linggo. At nawa ay patuloy na kayo po ay pinagpapala ng mabuting kalusugan. Bagamat may ilan na may sipon, bugo. Pero makita po natin na habang piniprepare ko po itong mensahe ay patuloy itong binigay ng Panginoon sa akin na mayroon po tayong anointing with oil sa araw na to para po sa mga may karamdaman. Tayo magbukas dito. So, isang biyaya po ng Panginoon na sabi nga last week ay sinabi po, kasama po sa ibinahagi natin na do something significant for God today. At mayroon na po ba kayong nagawa na bagay na sabi nga po sa yung panalangin sana natin araw-araw, Lord, mabigyan pleasure ka sa lahat ng aking gagawin, iisipin at sasabihin. Hindi lang yung ikaw yung magbigay pleasure sa sarili mo, kundi ikaw ang patuloy na magbigay pleasure sa kung anong gusto ng Panginoon na gawin mo. Kasi ginagawa lang natin yung mga bagay na gusto natin. Pero yung natanong mo na ba, Lord, anong gusto mong gawin ko sa araw na to? Bukod sa maging mabuti ka sa iyong pag-aaral, respeto mo yung mga magulang, at patuloy na mamuhay righteously, in right standing with God, ay makita po natin na nais ng Panginoon na siya yung maluwalhati everyday sa ating buhay. At patuloy nga sabi kanina, yung mahalin natin siya ng patuloy ng ating buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Salamat po sa mga worship team at technical team at sa ating maagang usher na walang iba kundi si Erin. Pinakabatang na maagang napitrain. Okay, so pakibasa po Exodus 15:26. He said, therefore listen to what the Lord your God says to you. Let him see that you are doing things that are right. Obey his commands and his rules. Then I will not give to you the diseases that I gave to the Egyptians. I am the Lord, I am the one who gives you health. Okay. Alagay ko po kayo, sa panahon ba natin ngayon, tinatanggap niyo pa na ang Panginoon ay nagpapagaling? Amen. May nararamdaman kayo. Amen. Physical, emotional, maging sa ating pong spirit. Okay, purihin po ang Panginoon dahil sa umaga po ito ay pag-uusapan natin at patuloy po ibabahagi sa inyo. May tatapat. Dito. Yan. Jehovah Rapha, the Lord who heals, or yung the God who heals. Alam pa ba ito ng mga new generation, Gen Z? Marami pong pangalan ng Panginoon. Pero kasama po sa pangalan na pinagkaloob niya ay yun pong Jehovah Rapha, the Lord who heals. At makita po natin, ang tao po, ang unang tao, si Adan, ay created physically perfect ng Panginoon. At ganoon din po tayo. Psalms 139 verse 4, ano po sinasabi doon? I am fearfully and wonderfully made. Kaya huwag niyo sasabihin, pangit kayo. O pangit yung tao na nanliligaw sa inyo. Naalala ko lang po habang pinag-aaral, I am fearfully and wonderfully made. Meron pong nagkagusto sa akin nung high school ako. Ang daming butas sa mukha. Pero hindi naman ang ligaw. Ibig sabihin, alam niyo, pag mga high school, di ba, parang nagpaparamdam mo, hindi mabunto. Yan. So, friend song lang mo kami. Okay? So, dahil lang gusto ko yung mga Korean, kaya rin na para sa ako. Okay. Sport birthday nila sa langit kahapon. Pero wala naman ako celebration dito. Mag-celebrate ako dito. Okay? Pero naalala ko yung kamatayan niya kahapon. Pang-apat na taon pala. Yes.
Oh, 2020, di ba? So, pang fourth year na. Fourth year. Sino ba yung unang bumati? Si ate pala. So, God has always been committed to the well-being of the total man. Kaya nga po, bago niya tayo nilikha niya muna yung mga kailangan natin. So, through Jesus Christ today, we will see that the healing power of God is still vitally rooted in God's concern for the total man. So, kasan po ba nag-originate ang pagkakasakit o yung mga sakit? So, single act of disobedience. Pag bugaw natin sisihin si Adan sa kanyang pagsuway, pero sabi niya single act of disobedience. Sa panahon natin ngayon, isang beses ka lang hindi sumunod sa Panginoon, sunod-sunod na yan. Sabi nga the way you do things, the way you do one thing every day, ganun mo ginagawa ang lahat ng ibang bagay. So kung ikaw ay sumuway, hindi ka sumunod, alam mo nang sinabi ng Panginoon, sunod-sunod na yan na hindi ka susunod. Okay? So dapat, alam mo hindi ka sumunod, magsisi na agad at bumalik. Humingi na tawad agad sa Lord at siya naman yung nagpapatawad. So the single act of disobedience plunged the human race into a long, dark fall from the presence of God. Yun po yung dahilan. Yung pagkawala, dahil sa kasalanan, ay nawala po ang tao sa presensya ng Panginoon. Everyday may fellowship sila Everyday nasa garden sila, nag-exercise. Yan. Nag-uusap. Hindi na kailangan, sabihin. At kahit hubot-hubot si Adan at Eva, hindi na sila nahihiya sa Panginoon. They all have the access in every tree, herb, and fruit in the garden with the only exception of the tree of the knowledge of good and evil. So, sabi nga po, at inimutos ng Panginoong Diyos sa lalaki at sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. So, namatay mo ba siya? Hindi naman. Pero yung pong pagkamatay na nangyari, yung time na yon, yun pong time na siya po ay nawala sa presensya ng Panginoon. Yun po ang kamatayan. Spiritually, nawala siya sa presensya ng Panginoon. Pero tayo po ba nasa presensya ng Panginoon everyday? Okay. Sabi nga po ng Panginoon, bagamat pumasok yung kasalanan, pumasok yung sakit, at yung, sabi ko nga, pag binabasa ko yung sa mga salamat ko kay Ate Bajet, sa ating pong devotion at yung Bible reading, yung mga virulent diseases ngayong panahon, yung mga sabihin na natin, yung time po yun ay wala pong bacteria. Pero makita natin ngayon, ang dami na. At yung iba ay ginagawa lang ng tao. Okay? So, sabi ko na ang pangako po sa atin ng Panginoon, yan. God's promise to you, I am the Lord your God who heals all your diseases. Dahil nga po nung magkasala, lahat na ng disease, disability, distress, ay naranasan na po ng tao. Pero kasama po sa pangako ng Panginoon, yung binasa po natin kanina, na sinasabi kung yung diringgin ng buong tiyaga. Yung tiyaga nating makinig sa mga debate, sa mga pero pagdating sa salita ng Diyos, minsan wala tayong tiyaga. Minsan lang naman mo. At iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata. Kasi marami po, hindi na sa mga Kristiyano, marami rin na. Bakit ako lumisan ng Miyerkules? Okay? Hindi ko sinasadya. Hindi na sa part namin. Kaya lang, dumating na yung pare. Alam mo kung kayo dumating yung pare sa kapong malis. At na-assign pa ako na maging usher. Okay? So, yung pong basket, iniikot ko sa ganyan din. Tumulong lang ho ako mag-ayos ng silya. Nung bumalik ako, akala ko, tapos na yung misa. Kasi, konti na lang yung tao. Yung pala, hindi pa nagsisimula. At ang ginawa, nag-text brigade.
Hindi nila papupuntahin si Father nang walang tao. Salamat sa Panginoon, kahit ilan lang po tayo dito nagsisimula. Amen? Dahil hindi naman po sa tao nagmimisa. Okay? So, hindi na ako makaalis, kaya naupo na lang ako doon. Hindi na ako namimisa nila. Dahil sabi nga, pwede ka lang pumunta sa misa pero sasamba. Yun po. Kaya sabi dito sa isang pastor na nagsabi sa akin, sabi mo kasi, hindi ako malis doon. Pero inobserbahan ko lang doon. At marami na palang nabago. So, yung gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, yung susundin ng kanyang mga utos, at yung tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. So sa Exodus na po ito sinabi ng Panginoon, na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Okay? So, kahit po tayo may mga physical na karamdaman, may mga nararanasan karamdaman, ang maganda po, kasama natin yung presensya ng Panginoon at kaya natin napagtatagumpayan, kaya natin lalabanan anumang mga negative emotions. At nakikita po natin sa panahon natin may mga gumagaling sa cancer. Di po ba? So, how people become sick? Unang-una is sin still causes sickness. Since sin is the rejection of God's rule, which isolates us from the life of God, we may see that this alienation is still a major cause of sickness. So, dahil po yung kasalanan, nire-reject mo kung ano yung gusto ng Panginoon. Nire-reject mo ano yung kanyang mga panuntunan, yung kanyang standard. Okay? Sa mga kabataan po, meron na ba kayong standard ng magiging mga boyfriend nyo sa hinaharap? Wala? Dapat yung standard ng Lord. Kaya po, nung may bigyan mo ako ng advice, sabihin mo na lang, hindi mo type yung medyo nagpapalipad hangin sa'yo. Sabihin mo, gusto mo, may hinihintay ka na, may pinagpe-pray ka mo na yung kalooban ng Panginoon ang masunod. Okay. Get yung papel dyan sa akin yun. Ay, di ako pala nasa sa akin. Ay, pakibigay kay Mina na rin. Pakita niya. May commercial pa ako. So, sabi nga po, yung pong, wag po natin i-isolate ang, pakitabi mo muna. Yan. Wag mo i-isolate ang ating buhay doon po sa paghahari ng Panginoon. Kaya nga malimit yung marinig sa akin, hindi lahat ng Kristiyano ay naando ng kingdom government ng Panginoon. Okay, minsan namumuhay pa tayo dun sa kingdom government ng mundo. O yung gobyerno ng mundo, yung sinusunod natin. Wala pong masama sumunod sa mga patakaran ng gobyerno, lalo na po yung mga batas tungkol sa tamang pagbabayad ng tax. Pero makita po natin, in the coming manifestation of the kingdom of God, nagmamanifest na po yung iba ngayon, pero meron pa pong higit tayong dapat na hintayin. When all rebellion is put down, there will no longer be any sickness, sorrow, or death. At yan po ay makikita natin sa Revelation 21 verse 4. Pakibasa niyo po. God will take away all the tears from their eyes. Nobody will ever die again. Nobody will be sad again. Nobody will ever cry. Nobody will have pain again. Everything that made people sad has now gone. That old world has completely gone away. Gusto niyo po ba niya ng ganyang mundo? Nasabi nga papahirin niya ang mga luha sa kanilang mata. Mga mata. Wala nang kamatayan. Kasi kahit bulog ka naman, lumuluhab dalawang mata. Diba? Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. So inaantay ko po yung panahon na talagang yung aking lapay ay nagpo-produce na ng tamang insulin. Kaya ingatan nyo yung mga lapay nyo, ingatan nyo yung kidney nyo, ingatan nyo yung mga kinakain nyo, in other words. At yung pong mga stress. Okay? Tapos yung pong pangalawang cause, bakit
bakit po nagkaroon ng sakit ng tao ay dahil sa demonic powers. Dito po sa Matthew 9, makikita po natin yung mute demon-possessed man. At nung kinast out po yun ng Panginoon yung dumb spirit, the man was immediately able to speak. His vocal cords has obviously been held in bondage by the dumb spirit. Okay, mga vocal cords ng mga senior, huwag nung hayaan. Huwag nung, hindi. Okay. Yung pong makita po natin, ano naman yun, mute demon possessed. Okay? So yung pong pipe, hindi man sinasabing lahat ng pipe talagang red. Tapos dito naman po, yung Luke 13:11 to 16, a woman who had a spirit of infirmity for 18 years. Her spine was curved, her face was bowed towards the ground. Modern medicine would call this a chronic curvature of the spine. At ito po yung kanyang itsura. Okay. Pero sabi niya, nasa ground yung kanyang mukha. At isang biyaya po ng Panginoon na patuloy na pinagaling siya ng Lord nung makita ang kanyang pananampalataya. At ano pa po cause ng sickness? So the only way for these cases to be healed are for those spirits to be cast out by the word of faith and authority. Once the spirit has been cast out, the symptoms then disappear. Kaya pag kayo po'y pinagaling ng Lord, huwag nang damdamin pa. Ay diba? Pinagaling ka na, biglang, nararamdaman ko, parang babalik ulit. Life and death are in the power of the tongue. Kung alam mo na, bagamat may nagpagtatalo sa isip mo, huwag mo i-confess. Such persons can never be healed through any means other than complete deliverance from those spirits. So may mga panahon po na kailangan ay i-address yung spirit na naandun sa tao para po yung kagalingan ay kanya pong maranasan. Ano pa po? Neglect of health. Bakit nagiging nagkakaroon ng sakit ang tao? So to stay in health, a proper diet must be maintained. There are certain nutrients and vitamins which must be included in our regular diet. So deficiencies and lack in the diet will ultimately cause a breakdown of health. Inadequate sleep. Ayan, dinideprive ang mga sarili sa inyo pong pagtulog ng tama. O yung pong, sa iba naman, yung kanila pong anong tawag dito, yung kanilang yung iba yung oras ng kanilang pagtatrabaho, pero binabawi naman sa umaga yung tulog. Ewan ko, kung nakapag-adjust na kayo sa ganun. Maganda kung nakapag-adjust yung katawan nyo, di ba? At the inadequate sleep and rest can adversely affect the condition of health. At isang bagay po, makita natin, too much work, too little time of rest, and relaxation will take its toll on one's health. Huwag niyong sasabihin kung sinasamantala niyo po, malakas pa naman ako, kayang-kaya ko pa. Yan. Epaphroditus was the example of this. So, makita natin na yun pong even sa ministry, yan, mga pastor dati na walang pigil. Basta may gawain. Pero nakita po natin, kahapon may nagpaalam ng pastor, although may edad naman din siya, at sabi nga nung kanyang anak, medyo masakit para sa amin. Naniwan mo kami. Pero mas maganda na yan para hindi ka na nahihirapan. Mas maganda na yung lugar na kinalalagyan mo. Wala na sakit, wala na karamdaman. Hindi na nanginginig dun si pastor. Kung manginginig ba siya, yung presensya ng Panginoon. Okay? Ano yung mga ganun klase? Pero sabi po dito kay Epaphroditus, but I thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, who is also your messenger and minister to my needs. So, hindi nyo ilan yung function niya. Brother ni Paul, fellow worker, fellow soldier, at messenger pa ng mga Philippians church. At nagbi-minister doon sa pangangailangan ni Paul. Because he came close to death for the work of Christ. Huwag nyo sabihin naglilingkod kayo sa
sa Panginoon, hindi kayo mamamatay. Marami pong mga pastor na namatay dahil sa high blood, stroke, mga ganong klase, dahil hindi po iniingatan ang kinakain. At yung kung sobrang pagod, sobrang lahat na lang sa ministry, dinaluhan. Okay? So, at since ako po ay meron ng karamdaman physically, salamat po sa mga elders na patuloy na umaako. Hindi ho isa lang ang leadership ng church. Ano po kami? Kasama po doon na yung ibang mga hindi ko na kayang trabahuin kasi wala sa bahay. Sila na po yung trabaho. So, risking his life to complete what was deficient in your service. At ano pa pong cause ng ng pagkakaroon ng sakit? Natural aging reduces physical strength. So, Salmo 103 verse 5. Pakibasa po. Nagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya ako'y parang nasa aking kabataan at nakakasulan ng aking. Pwede ba yan? Nakakakita kayo ngayon ng mga may edad na malalakas pa, na mamalengke pa, nagtitinda pa. Yung sinasabi ko nga ako sa inyo, kasama ko sa PWD, 2 timba ng isda, yung kanyang binubuhat, binabiyahe. Samantalang yung kanyang mga anak na malalakas, may trabaho, talagang nananamantala sa kanya, kasama niya sa bahay. Kaya po sa mga kabataan, plano niyo mag-asawa, sigurado niyo hihiwalay kayo sa inyong mga magulang. Kung hindi niyo pa kayang humiwalay, huwag kayo makipag-boyfriend, huwag kayo mag-asawa. Amen ba, mga kabataan? Amen. Bakit? Yun ba kalooban ni Pastor? Hindi po. Yun ang kalooban ng Diyos sa inyo dahil magbubuo kayo ng inyong sariling pamilya na kayo yung hari at reyna ng tahanan. Dahil lalo na po sa Filipino culture, talagang ang gusto sama-sama. Kaya nagkakagulo ang mga pamilya. Dahil sama-sama. Mamaya matatalakay po natin yan. Pero ang pangako po ng Panginoon sa Isaiah 40 verse 31, pakibasa po. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad sila ay hindi mahihina. Isang bakita po natin dito, sabi nga ay, mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling. Ibig sabihin, magkakaroon ng lakas. So kung mawalan ka man ng lakas, pero nagtitiwala ka sa Panginoon, lalakas ka ulit. Kahit na anong edad po yan, kung nagtitiwala ka sa Panginoon. Kasi may mga nakakilala na sa Panginoon, nagtitiwala lang sa kanilang sarili. At pag dumating po ang ganyang pagkakataon sa buhay mo, bahala kayo. Hindi kayo pakikialaman ng Panginoon. Lamentations 3:27. Sabi po dito, it is umiyo, nadadalaga, gano'n. It is also good for people to obey God when they are young. They should work well for Him. Kaya nga po isang, at least alam nyo na meron pong strategy, planning na gagawin po ang leadership para magawa natin ng maayos kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, especially doon sa mga nakatapos na ng 1-to-1. At sabi po dito sa Panaghoy 3:27 sa Tagalog, mabuti para sa isang tao na kahit bata pa ay matutunang sumunod. Yan. Si Erin natutong sumunod na mag-usher siya. Sabi nga mas madaling mag-train pag mga bata pa. At yung mga hindi pa matagal sa pananampalataya kaysa doon sa mga matagal na. Dahil minsan nagiging familiar na hindi na sumusunod. At sabi nga po, sa natural aging, the early part of this time for hard work, it is the prime of life and the peak of physical strength. So there will be limitations because of advancing years. Hindi po kita kakilala tayo sa Panginoon, hindi ako hindi ako manghihina, hindi ako magkakasakit, hindi ako, lagi ako palalakasin ng Panginoon. May edad po tayo.
At kasama tayo dun sa, hindi naman curse yun. Pero habang nagkakaedad tayo, lalo na yung mga nagtatrabaho, nag-business, laluin nyo na. Kailan kayo, hindi kayo kailangan mag-retire. Pero kailan nyo ipapasa sa younger generation, sa inyong mga anak. Kailan ba yun ano ko? Hindi alam ng kanyang magulang. Hindi alam ng kanyang mga anak nung mamatay yung magulang. Ang dami palang inipong pera nung magulang. Kaya lang, hindi sinabi doon sa anak. Bakit? Hindi naman lahat ng anak mapagkakatiwalaan. Tama? Sumagot kayo. Pero doon sa mapagkakatiwalaan at alam yung sumusunod sa Panginoon at tinitrain nyo habang maaga, yung mga maiiwan nyo, alam nyo hindi masasayang. Dahil hindi nila wawaldasin, lalo na po sa mga nagbi-business, makita na, sabi nga ni Chinkitan kahapon kung 200 lang yung puhunan mo, magsimula ka sa 200, makamunang yung utang. Luto-luto ka dyan. Pagka dumating yung time na gusto mo ng utang, para paluduin yung kapital mo. Kaya kung kayo nag-iipon na, panalangin nyo, Lord, para sa ba itong iniipon ko? Ito, gusto kong mag-business. Bigay nyo sa Panginoon, ilapit nyo sa Panginoon. At pag nagkaroon ng opportune time na binigay po ang Panginoon, hakbangan nyo na. Delayed obedience is disobedience. May appointed time po ang Panginoon sa kanyang mga plano para sa atin. So, love God and serve Him while you have strength and vitality to do it vigorously. At yung isang biyaya po ng Panginoon, sabi nga po Moses, though advanced in years, still had good eyesight and physical strength. So, kahit po 120 years na siya, ang linaw pa ng mata. Yun sana ho yung gusto ko Kaya lang, hindi ko kinaya dahil kailangan ko na ho mag-reading glass. Reading glass lang. Tumataas din yung grado. Lalo na pag nagbababad sa computer. Kaya mas gusto ko po na gumagawa ng true manual. Yun nga lang, lalakas yung kuryente namin dahil naka-aircon ako. Kasi mag-electric pa ako, mag-liparan yung mga papel. Okay? The usual thing is that strength diminishes. Nawawala po ang lakas habang tumatanda and eyesight deteriorates once the prime of life is past. Kaya ganun na lang po yung advice natin, mga kabataan, huwag kayong babad sa inyong mga gadget, ingatan nyo yung mga kinakain nyo. Does this mean that we cannot expect to have health and strength in advancing age? Certainly not. Dahil po dun sa pangako ng Panginoon at dun sa mga maayos kumain, sabi nga po, binigyan tayo ng Lord, mga halaman, puno, wala pa yata isda nun, di ba? Natin na yun. Pero sabi niya, kakainin mo yung mga herbs. Huwag na natin antayin kung kailan tayo tumanda, saka tayo kakain. Kundi, or may karamdaman na, kundi yung habang bata-bata pa tayo. Sabi po sa Deuteronomy 33:25, pakibasa po. And according to your days, so will your surely be. Okay, so God's promise to you, I am the Lord your God who heals you of your diseases. So, bodily weakness and aging is not a sign of judgment or punishment from the Lord. Pero makita po natin na kailangan, we must learn to accept the limitation of advancing age and yet live not limiting the Word of God in us who believe. Mga may edad, meron pa bang Word of God sa inyo na buhay? Na inyong pinanghahawakan? So sabi nga po, wag po natin limitahan yung paggawa ng Panginoon. Kaya po hindi natin nililimitahan na kaya pa kayong gamitin ng Panginoon kung willing lang po kayo magpaturo. Huwag yung tumanda na kayo, ayaw nyo pang magpaturo, ayaw nyo pang gumawa ng ipinagagawa ng Panginoon. Kaya minsan may mga pagkakataon, bagamat may planong maganda ang Panginoon, hindi po ma-fulfill sa buhay natin dahil sa hindi po natin
pagsunod at yung aayaw-ayaw natin. Minsan nga tinatanong ko, Lord, kailan mo maglilingkod ng full time? Kailan mo tatawagin ng full time ang mga manggagawa mo? Pagkatapos sila sa kanilang employer? Pag Kristiyano ka, alam mo ang employer mo, Panginoon. Pero yung may tawag ka para po sa pagtatayo ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa, gaya ng sa langit, anong edad ka maglilingkod? Pag 50 ka na ba? Marami pong mga pastor naman ngayon. Bata pa, full time. Kasi kaya ng church. Nasustentuhan. Pero nagsimula sila doon nang wala pa, voluntary. Voluntary muna. Hindi mo titignan mo ano, dahil kung alam mo may pagkatawag ang Panginoon sa iyo, hindi mo titignan kung ano ba makikuha ko dyan. Okay? So, yun po yung makita po natin ng biyaya ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Kahit kung may trabaho kayo, pwede nyo ipangaral ang salita ng Diyos, pwede nyo i-share si Jesus, at pwede kayo magkaroon ng small group sa lugar na kung saan kayo nagtatrabaho. Okay? At yung pong biyaya, yung kagalakan na mararamdaman nyo the moment na makita nyo po ang isang taong tumanggap, inalagaan nyo. Hindi po yung pastor, hindi po yung small group leaders. Kaya minsan yung iba ayaw ng one-to-one kasi ayaw nila mag-alaga. Sabi nga po, disciples raising disciples at leaders raising leaders. Methods of healing. Speaking the word of authority, laying hands upon the sick, he rebuked and command sickness. So, nakita na po natin, he touched people and people touch him. Actually, yun lang hem ng garment ni Jesus, mahawakan. Dahil may pananampalataya, gumagaling. At makita po natin na sa Psalms 27:14, wait for the Lord. The Lord to help you, be strong and brave. Yes, wait for the Lord to help you. So, alam mo karamdaman na meron tayong tumutulong po sa atin. Ako, 3 beses isang araw magturo, 2 pa sa gabi. At yung karayong ko, makapal at merong makapal at mahaba. Pero tinuturo ko lang daw, yung may butas. Hindi ko sinasaksak na. Okay? So, pag hindi po kasama ang Panginoon, kayo kaya magturok, hindi lang magturok ng insulin, hindi lang mag-testing ng dugo. Kahit na nagtanong ako, okay lang ba yung Omron, pag-testing ng uric acid at ng dugo na iipit mo lang yung daliri mo? Hindi mas accurate pa rin yung sa dugo. Yung may dugo. Okay? So, God heals us physically. So, makita na po natin yan. Pero darating araw na pagagalingin po ang lungsod na ito at ang mga mamamayan nito. At mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. Sa Matthew 4:24 po yan. Jeremiah 33 verse 6, behold, I will bring to it health and healing. So, iba po yung kalusugan at pagpapagaling. And I will heal them and I will reveal to them an abundance of peace and truth. 1 Corinthians 12 verse 8 to 9, pakibasa po. The Spirit helps some people to speak wise messages. Other people can speak messages that help people to know what is true. It is the same Spirit that helps them to do that. The same Spirit causes other people to trust God strongly. He gives to other people gifts to make sick people well. Sa ibang version po niyan, yung pong gifts of healing. Tanong, bilang mga Kristiyano nakakilala kay Kristo at may personal na relationship kay Kristo, pinapractice niyo ba yan sa buhay niyo? Pinapractice niyo ba yan pag nagkakasakit kayo? Be healed in Jesus' name. Salamat sa lakas ng immune system. Nanalangin ka lang gano'n pag natutulog ka ng between 9 and 10. Yun po yung pagre-regenerate ng cells ng Panginoon. 10 to 2 a.m. 10 p.m. hanggang 2 a.m. Yes, nagsusupplements ako, pero hindi ko kinikredit doon sa supplements kaya ako malakas sa kabila ng karamdaman ko. At hindi rin po na hindi ako nagpapacheck up sa doktor. Hindi ako nagsa-self-medicate.
unless na natural lang. Yung kapatid ko pinakita sa akin, yung kanyang namamaga, yung kanyang pinagtusmukan na kung saan siya po ay doon na nilalagyan ng antibiotic, kahit nasa bahay, namamaga. Sabi ko, wala pang sagot sa iyo yung mga nurse, kasi tanong niya, normal ba to? Tingin pa, hindi na normal. Sabi ko, bro, lagyan mo muna ng hot compress. Saka sumagot yung kapatid ko sa jersey. Lagyan mo agad yung steroid. Pero, pwede naman yung bilhin over the counter eh. Kaya lang, pagka medyo nag-allergy ka, tigil mo agad. Bro, pag Makati, huwa ka ng yung balat ng saging, yung loob, ipahid mo. Subok ko na yan. Kasama po sa nutritionist ang nag-advise nun. Kaya kung huwag mo yung mga kagatay ng ipis, lamok, yan. Gawin niyo po na yung loob ng balat ng saging, natural. Hindi po gamot, kasi nga synthetic yung gamot eh. Lahat, kung hindi pa po maayos yung pagkagawa, nare-retain sa inyong system. Kaya huwag po kayo magsiself-medicate. Kaya nga po ginagawa ang doktor ng Diyos ng mga doktor para po mabigyan tayo ng tamang advice. Yun nga lang, nahanap kayo nung doktor na alam nung tama yung advice na binibigay sa inyo at hindi lang po pera-pera. Okay. Ito, balik ka 2 weeks. Okay, panibagong TF na naman. Hindi ko sinasabing lahat ng doktor ay ganun. Pero makita po natin na kasama sa nilikha ng Panginoon yung mga may otoridad sa medisina at kumanap po kayo. Di ba na-share na ni Ate Chen? Yung pinuntahan niya, talaga nag-pray muna bago sila i-check up. Yung mga ganun klase. John 16:24, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. So kung ikaw ang humingi, ina-expect mo ba na makakatanggap ka? Yes. Hindi lang mo sa pera. May pera. Humingi na ba kayo ng kagalingan kung meron kayong sakit? Bagamat iba po yung panahon natin ngayon na nag-contribute sa sakit, makita natin na hilingin natin sa Panginoon na patuloy na kanyang maibigay yung ating hinihingi na ayon sa kanyang kalooban. Pero sabi nga po niya dito, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Hinihingi pa natin, hindi natin ginagamit ang pangalan ni Jesus na pangtuldok lang sa ating mga panalangin. Pero pag humihingi tayo sa Panginoon, maging maayos din po yung ating discerning. Yung ating pakikinig, Spirit man tayo, andyan ang Holy Spirit, at kung nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, ang Holy Spirit ang magpapaalala sa inyo, ang mangungusap sa inyo, ang magbibigay ng instructions sa inyo, ayon sa salita ng Diyos. Sabi nga, hindi humingi sa pangalan ko, kayo humingi at kayo tatanggap. Pangako ng Panginoon yun. Siya mismo nagsabi eh. Humingi kayo, kayo itatanggap. Kaya nga yung panalangin kanina ni Nina na yung sa ating pong lupa, sa building, bagamat tayo po ay nagbabayad pa hanggang ngayon, pero tinatrabaho na po namin na malaman po magkano yung pagpapatambak doon at mapalagyan lang ng doon, yun na. At yun pong salamat po sa patuloy na nag-i-invest o patuloy na nagtatanim ng kanilang seed sa lot fund. Dahil tingin ko po, pagka may mga kailangan po ako, agad. Alam ko po na ang aking dalawang assistant sa finance, isang caregiver, yan. Caring ministry po, kaya marami siyang inaalaga ang bata. 2 bata lang naman. Bukod pa sa kanyang mga pamilya. At yun naman pong isa ay talagang ganun din. Medyo yung amin pong mga mata hindi na ganun kababad sa computer. Wala pa pong computer ang church. Ito po ay laptop bibili. Kaya pag nagkaroon po ng office, kasama na. Sa kailangan namin budgetan.
yung mismong PC ng church. O nasa akin pa po yung natanggal, yung yung desktop. Nasira na yung monitor, hindi ko rin magamit. Pero yung mismong CPU nun, maayos pa po. Kaya na sigurado kung lumang files yung nandun. So, Isaiah 53 verse 5, pakibasa po. But it was our sins that caused his wounds. The bad things that we had done crushed him. The punishment that he received has brought peace to us. The wounds that we received have made us well. Okay. Every time po, wag lang pagmahal na araw, titignan nyo, in the spirit, yung pong pagdurusa ng Panginoon para lang iligtas tayo. At yung mga susunod pang salin-lahi, hindi pa siya darating. Sabi nga po yung pong kanyang mga sugat dahil sa ating kasalanan. At yung pong mga bagay na ginagawa natin masama, yun po ang dumudulog sa kanya. Yun pong punishment. Okay? Sabi nga hindi naman po punishment or judgment yung pagkakasakit natin. Pero makita natin, kahit na may sakit, ayan, patotohanan niya ni Ate Lina sa kaso ni DJ, na kahit na nasa karamdaman noon ay andun yung kapayapaan ng Panginoon. Sa kaso ko, kaya nga kinikiliti ko pa si Pastor Nuli, kahit nahihirapan siya. Pangasal. Pero makita po natin, payapa kami. Dalawa kami may sakit, physical na katawan, pero payapa kami. At pag inaalala ko po ngayon kung paano kami sinustain ng Panginoon noon, ay talagang yung pong pagpapasalamat. At yung pong kanyang wood that He received has made us well. Ano, are you well now? Amen. Amen. So, makita po natin sa Jeremiah 33 verse 6, Behold, I will bring you to health and healing, and I will heal them, and I will reveal to them an abundance of peace. So, nagpapahayag ako sa kanila ng kasaganaan, kapayapaan at katotohanan. Kung napagaling na kayo ng Panginoon, nagpahayag na po ba siya sa inyo ang kasaganaan? Paano niyo po tinitignan ang kasaganaan? Pag marami lang ba kayong pera? Pag marami lang kayong ari-arian? Kapayapaan? Nakakatulog ba kayo ng mahimbing? At yun pong katotohanan. Yung truth na yun po, sabi nga and the truth will set you free. Kaya kung ano mang sabihin ng Panginoon sa iyo, siguraduhin mong mapapalaya ka ng Panginoon. Okay. Channels of blessing. Ano po? So, channels of blessing. Ano po ba yung channels of blessing? So, God has many ways to make His healing power available for us today. He can work in any way He chooses. Ito po ang wag natin gagawin. Do not make the mistake of trying to dictate to Him which way He is to heal. He knows best. Let Him do it His way. Minsan kasi parang ginagawa natin waiter ang Panginoon. Sinasabi lang natin, eto ang gusto ko, eto ang gusto ko, eto ang gusto ko. Eh kung hinahayaan ka muna sa iyong pagkakasakit, kasi may tinuturo sa'yo. Tapos bigla sasamahan loob mo kasi hindi ka gumagaling. Kaya prayer ko po, pag may mga prayer request sa akin para sa kagalingan, nakasama sa sinasabi ko, Lord, ano yung kalooban mo sa kanyang pagkakasakit? Sana maabot niya. Matutunan niya. Patuloy ka mag-reveal sa kanya. Hindi ka naman pahirapan ng Panginoon na wala siyang purpose. What are some of the means? So, ito po yun. Unang-una, natural healing, psychological and emotional healing, releasing of human spirit, and anointing with oil. Sa natural healing, the recovery powers of nature is the natural law of healing and recuperation which He has built into the human system. God has placed in the blood fibrin, a protein in the blood system.
So, kasama po na inilagay ng Panginoon, yun pong may resistance. Yan. May resistance po ang and recovery power. The moment na kayo ay nagkasugat at gumugo, yun pong blood clot, yun po yung fibrin, yung protein sa ating dugo, para po mapigilan yung pagdami pa ng paglabas ng dugo, at yun pong pag the moment na nalagyan ng bandage, kaya po tumitigil. Kasama po yun sa natural na bagay na inilagay ng Panginoon. Yun naman po mga white blood cells, although masama po yan pag dumami na yung sobra. Are also part of the body's wonderful defense mechanism. When infected organisms enter the body, the brain immediately sends a signal to the white blood corpuscles. At as they overcome the invading army, the dead bodies of the enemy begins to pile up. Dahil po nag-pile up, ano pong, ano bang boil sa Tagalog, pizza? This is essentially what a boil is, the building up of bacteria which the white blood cells have defeated. So pagka may pizza na po, hindi ginagawa natin, pinuputok. Pero makita po natin, napaka-amazing ng Panginoon kung paano niya tayo binigyan ng natural na paraan ng mapagaling yung ating sarili at malabanan kung meron mga bakterya. Hindi lang po yung naka-face mask tayo. Lalo na pag tayo ay sa biyahe o nagko-commute dahil marami tayong nakakasalumuhan. Psychological and emotional healing. So, Psalm 147 verse 3, pakibasa po. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. So, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo. Nabigo na ba kayo? Hindi na sa pag-ibig. Ano yung mga kabiguan niyo sa buhay? Mga sana-sana. Sana ganito, sana ganito tatay ko, sana ganito nanay ko, sana ganito tatay namin. Nabibigo kayo. Yung sabihin hindi. So, paano po natin paano ng Panginoon napapagaling ito? Correct attitudes and thoughts. Okay? One of the important developments in medical science is diagnosing and treating psychosomatic sickness. By this, so yung pong psychosomatic sickness, physical sickness, which starts in the mind of the patient. Wala naman talaga sakit, pero dahil sa kaiisip, nag-manifest yung sakit. So, these are not imaginary sicknesses. The person is actually physically ill. There are symptoms of very real physical ailment. However, it has been produced originally by the patient's mind. Kaya ingatan po natin yung mga kaisipan natin. Lalo na yung mga lumalabas sa bibig natin. Yung ayaw natin anihin kung ano man yung lumalabas sa bibig natin. Kaya may mga nasabihan na ako, baka may sinabi ka, si Pastor Lord, Daddy, baka may sinabi ka, bawiin mo. Kasi mamamatay na siya, bawiin mo. Ano dinadala namin sa ospital, pero wala na rin talaga. Okay? So, Kawikaan 23 verse 7, sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y pinabantayan. Okay. Sasabihin niya, sige, kumain ka pa, ngunit hindi pala ganun ang nasa isip niya. Meron po akong gagawin sa survey dito sa mga manggagawa. Nakasama po doon. Open ba ang bahay mo sa mga bisita? Open ka bang Hindi lahat sa atin dito open, di ba? Ako, di ako papapunta sa bahay ko. Okay. Dahil pumupunta naman ako agad, hindi lang pumapasok. Pero makita po natin. So, whatever a man allows his mind to dwell upon, he will become. At huwag naman po tayo sasama ng loob sa mga hindi nagpapapunta, unawain po natin. Kasi gusto mo na pumunta eh. Gusto mo na makita yung bahay. Makakita na kayo ng bumunta sa bahay nyo na inusisa na kung nasa paligid nyo. Ultimo yung bubuksan. Ano pa? Hindi mo ka-adrian. Yung mga bubuksan yung lalagyan mo ng plato, bubusisiin baga lahat. Ayan. Nang hindi nagsasabi sa iyo.
So, whatever a man allows his mind to dwell upon, he will become. If a person is afraid of sickness and always morbidly contemplates on the possibility of becoming ill, yung bagang lagi mong nasa isip, konting kibot, ay, ano, masakit ang ganito ko, ay, ganito, yan. Those very thoughts can produce the actual ailment which they are afraid. Kaya po, pag ako'y medyo nakakalimot, imbis na sabihin ko na baka the memory of the righteous is blessed. Kahit na kanina, itong damit ko, hindi ko alam kung saan ko nailagay para tiklopin. Ito na, nailagay ko sa bag ko eh. Itong hinubad ko, kasi pinignan ko muna eh. Saan ko nilagay yun? Alam niya kung saan ko nailagay? Naipatong ko doon sa plantsahin, yung damit. Eh, nadaganan ko yung bag na kinuha ko. Hindi, makikita ko yun. Huwag kayong negatibo sa inyo mga bagamat nakikita niyo yung sintomas, pero huwag niyo i-confess. Huwag niyong bibigyang daan pa sa inyong kaisipan na lumalim pa yon. Job 3:23. Sabi ni Job, for what I fear comes upon me and what I dread befalls me. So fear is a destroyer. It is destructive to both mental and physical health. At sabi ko sa Luke 8:50, don't be afraid any longer. So, di na mo matakot. Pero huwag kang mag-dwell dun sa takot. Wala na kaming kakainin eh. Meron ka pang stock na bigas. Diba? Meron ka pang stock na ulam. Wala na kaming kakainin sa isang buwan. Sa isang buwan kayo, eh ano lang ngayon. Pwede ka naman mag-grocery. Pwede ka naman bigyan ng Lord na pang-grocery. Luke 8:50, don't be afraid any longer, only believe. Dahil we are made for faith, not fear. Takot ako, baka bumagsak ako sa exam. Nag-aral ka na. Sinabmit mo ba yung project on time? Sinabmit mo ba yung mga huwag ka matakot. Kung sinunod mo yung teacher mo, tapos sinusunod mo yung magulang mo, sinusunod mo ang Panginoon, dapat walang buwang ang pagkatakot. Mag-aalala lang ako. Ganun din yun. Faith strengthens and fortifies us. Fear demoralizes and destroys. At pangalawang paano po nagpapagaling ang Panginoon, doon sa uncontrolled emotions. So, pakibasa niyo po. Many Christians allow themselves to be controlled by their emotions. Instead of ensuring that they control their emotions, they depend too much upon how they feel. So, sabi nga po, negative emotions which are not brought under control are also destructive to them. Yes, nakakaramdam tayo ng galit, pagkabisit, naiinis tayo, di ba? Pero, huwag nating hayaan lumabas yun sa bibig natin. Kikintunin ko na lang. Pag kinimkim mo naman, tumagal-tagal pa, mamaya makikita mo, sumasakit na yung puso ko. Kaya nga, the moment na meron ka pong naramdaman na hindi maganda, ay patuloy mo nang i-deal in the spirit. Ako malimit ko sabihin, paano ko sa akin yung tao? Yung tao mismo, kailangan mo i-address. Hindi yung pinamalita mo na sa lahat, hindi pa alam mismo yung tao. Ganyan ko yung in-advise ko doon sa isang merong admirer na hindi niya type. Kaya nangyari ay pinangalan yung kanyang madaldal na supervisor. Sabi ko, pagka kausapin mo yung mismong tao. Although hindi siya yung nagbibigay sa'yo ng mga, dahil na ginahangaan ka niya. Sama mo si Kuya Jambo pag kinausap mo. Ako may cake kasi ko. Niyari na lang. Pero hindi pa ganun sinabi ko. Kausapin mo yung tao, yung supervisor mo man yan. Kausapin mo na ayaw mo yung ginagawa niya. Hindi yung supervisor nito. Yung supervisor niya na tuwang-tuwa dahil dahil may nagpapakita ng interest. Sabi ko, unang-una, hindi kanya kilala. Kilala mo ba yung si Jimmy?
Hindi kayo nakilala, bakit kanya nagustuhan? Hindi kayo nag-uusap, di ba? Hindi ka ba magtataka? Bakit ka nagustuhan? Ano, dahil lang sa itsura mo? Magkakilala lang sila sa pangalan. Pero yung sabihin mo, batian lang, gano'n. Pero paano magugustuhan ng isang tao nang wala ka namang ginagawang hakbang para makilala siya ng gusto? Tapos sasabihin mo, may gusto ka. Ganun lang naman, kasimple yun. Tama ba? Sa mga may nandiligaw na dyan, yung mga plano pang manligaw. Pero pinaka-bottom line nun, alam mo yung muna kung sino yung kalooban ng Panginoon. At kung timing na ba ng Lord na manligaw ka o magpaligaw ka. Oh. Such emotional undiscipline will ultimately undermine the health and can cause serious sickness. At ayaw po natin yun, yung madala pa tayo sa mental hospital. Walang problema mag-seek ng medical help para po ma-determine ano ba yung nararamdaman mo. Bakit ka ganun? Wala pong problema doon. At may mga libre naman po. Kasi baka mamaya mali yung diagnosis ng doktor sa iyo. Sa disability. Kasi kasama ko doon sa trabaho ko na tulungan din yung mga may disability na eto po, hindi nyo napapacheck up dahil nahihiya kayo at may Down syndrome ang anak nyo. Eto po, pwede teleconsult. Bibigay ko yung number doon sa RMC. Hindi ko alam kung mapupuntahin sila. Pero hindi ko lang ganun klase ba? Namagkalahin po natin. As Christians, having a personal and intimate relationship with God and by the power and guidance of the Holy Spirit, we are meant to rule over our emotions, imaginations, moods, and feelings by faith in the Word of God. So, kung paano nga po yung character, fortification, yung season natin, kasama po doon. Sabi ko nga yung nag-recruit sa akin para maging PWD coordinator, ganoon din po yung street coordinator sa lugar namin. Umatend ako ng mesa, yung pagka naabutan ko siya nung plato na may monay para lagyan ng pansit, ginanon sa akin, para dun sa kabila, dun sa naglalagay ng pansit, doon ko ibigay. At tapos lang mo ng mesa. Kaya sabi ko, pero wala, sabi ko pinakaramdaman ko yung sarili ko. Awa ang nararamdaman ko sa kanya. Kasi siya yung tipo ng tao na hindi mabitawan yung authority niya dito. Gusto niya sikat siya, gusto niya kilala siya ng tao. Kaya po niya ginagawa. Kaya nung binanggit pa ng isang kasama, ganyan talaga. Lahat ng mauutusan niya, uutusan niya. Okay? So, pero yung pong habag ang nararamdaman ko sa kanya, hindi po bakit. Kasi kung yung dating Susan pa, sinagot ko na yun. Sinagot ko yun. Diba paano mo sa ako, ayaw ko rin sa'yo. Ganun klase. So, God's Word is reliable, our emotions are unreliable. If we feed regularly with the Word, it will stabilize the emotions. Our perfect example and model is Jesus. Why? Bakit po si Jesus ang perfect example natin? He surrendered to God in prayer. Pakibasa po, 1 Peter 2:22-23. Bible says, he never did anything that was wrong. He never said anything that was not true. People insulted Christ, but he did not say any bad things to answer them. People caused him to have trouble, but he never tried to hurt them in return. Instead, Christ trusted God to help him. He knew that God always judges people fairly. So, yung pong kanyang pagtitiwala sa Diyos Ama na patuloy pong tutulog sa kanya at yung pong judges people fairly. Kasi tayo minsan hindi tayo nag-judge ng mga tao fairly. Di ba? Judgmental tayo pero hindi fairly ang pagkaka-judge natin. So, sabi nga po kung paano tayo tinawag in Christ likeness. Ano gagawin mo dito kung ikaw nandito sa ganitong sitwasyon at ganitong tao yung nakasalan mo? So, Ephesians 4:31,
Do not be jealous of other people. Do not become angry or shout at them. Do not quarrel with other people or insult them. Do not do anything or say anything that will hurt other people. Kaya po yung mga emosyon natin, kala natin yung pong pagsasalita natin, walang epekto. Meron po. Lalo na kung hindi po natin ginagawan agad ng paraan para po makahingi ng tawad. Hindi yung tawad sa palengke, hindi yung patawad. Mag-apologize ka. Psalms 55 verse 2, sabi nga po, paano po natin yung uncontrolled emotion? Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. So, yun pong pagkakas ng anxiety sa Panginoon, makita po natin yung every worry, anxiety, fear of negative attitude. Pag totally, ay patuloy po natin ikinast yan. Totally yielded to God, yung ating pong buhay, it has become His personal property. Hindi po natin hawak ang buhay natin. Ang Panginoon na may hawak sa atin, ang Panginoon na may hawak sa buhay natin. Ginagawa ba natin yung kalooban ng owner sa buhay natin? Kung siya na po kung ang buhay natin totally yielded sa ating Panginoon, He is then responsible for the upkeep of it. Mga may-ari ng bahay, lupa, properties dito, sasakyan, kayo ang bahala sa inyo pong sa taxes na babayaran, sa insurance, sa kung anong maintenance, responsibilidad nyo po yan. So, if we insist on carrying those cumbersome burdens that even God can sustain us in them. Ayaw mong ipagkaloob sa Panginoon, ayaw mong, kung may pinapaalala sa iyo ng Lord, masama pa ang loob mo. Hindi mo pa napapatawad ito. Nabubisit ka pa, naiinis ka pa pag nakikita mo kung mukhang ito. It's about time na isuko mo na yan sa Panginoon kung paano sinirender araw-araw ng Panginoong Yesus sa kanyang buhay sa Ama bago siya mag-minister sa tao bilang nasa katawang tao na hindi nawawala ang pagka-Diyos. Pangalawa, meditate on God's Word. Proverbs 4:20-22, pakibasa ko. My child, listen carefully to my teaching and everything that I tell you. Never forget my words. Keep them safe in your mind. They will give true life to anyone who takes hold of them. They will give health to your whole body. Sabi nga po, never forget. Minsan kasi nakakalimot tayo. Memory verse, lalo na pag nagkakaedad na. Ako, aminado dyan. Alam ko yung word, pero hindi ko alam kung saan verse natin. Yun. So, keep them safe in your mind. At yung pong true life to anyone who takes hold of them. Hindi kasi lahat ang nakakarinig kung take hold sa salita ng Panginoon. Pero makita po natin, they will give health to your whole body. Pangatlo, bring your thoughts into captivity. It is true that we live in this world, 2 Corinthians 10:3-4, but we do not use our human ideas to fight against what is wrong. It is like we are fighting in a war, but we do not use human weapons. Instead, we use God's weapons. Those weapons are powerful enough to destroy the enemy's strong places. So, kasama po yan, we use those weapons to destroy people's wrong ideas. Kapag may narinig po kayong mali, huwag nyo naman sasabihin, alam mo, sabi sa Bible, ganito. Huwag naman gano'n. Lalo na kung hindi pa kayo ganun ka-close. Pero patanong, sa palagay mo ba nalulugod ang Panginoon pag ganito yung ginagawa mo? People may speak proud ideas that stop other people from knowing God. We show that those ideas are completely wrong. We change the way that people think so that they want to obey Christ.
Pag pinabayaan lang po natin ng mga tao sa kanilang mga maling kaisipan, magpapatuloy lang yun. Tapos maiinis kayo na walang pagbabago. Pero the moment, kaya nga po yung engage, yung pag-i-engage natin sa community. Mag-build up muna kayo ng relationship bago yung pagsabihan. Kaya ibaganin nyo muna na may pananaw na dadalhin nyo sila sa Panginoon. Fix your mind upon God. Kasama po yan. Psalms 119, 165, great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. People who love your law have peace in their minds. Sa easy English Bible po yan. Nothing will cause them to fall down. Yung po pagmamahal natin sa salita ng Panginoon ay yung patuloy na binibigay sa atin. And, Lord, to keep those people safe, continue to trust in you. Okay. Hindi ko lang naisama. Kasama po doon, Isaiah 26, verse 3. Lord, you keep those people safe who continue to trust in you. You give them peace in their minds because they believe in you. God wants His people to be completely free from every mental and emotional problem, and also from various sicknesses which are ultimately caused by the retention of those wrong attitudes. So kasama ko po yun. Kung mali ang inyong attitude, nare-retain po yun sa atin. Yung kung uncontrollable thoughts at yung kung yung dalawa po yung attitude sa atin, yung kung correct attitude and thoughts at yung uncontrolled emotions. At yung pang-apat po na patuloy na nagbibigay, yung kung, pangatlo, ay pang-apat na, pangatlo ba? Yan. Releasing the human spirit. Alam mo natin, may spirit tayo. Spirit man tayo, ito yung namatay. Yung time na putol po yung ating relasyon sa Panginoon. Physically, hindi namatay si Adan. Pero spiritually, namatay po tayo. Nung tinanggap natin ang Panginoon ng totoo, bilang Panginoon, tagapagligtas at hari sa ating buhay, na-renew po ang ating mind. So, na-release yung ating spirit na dating nakagapos. As the mind is renewed by the Word of God, the revelation sets the human spirit free and growth takes place. So, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. The Holy Spirit uses people who yield to Him as His instrument to bring spiritual release and well-being. And pang-apat po na channels of healing ng Panginoon ay yung pong anointing of oil. At yan po yung ating gagawin sa mga may gusto po na patuloy na yun pong biyaya at presensya ng Panginoon ay dumaloy sa kanilang buhay. Papagaling ang Panginoon noon, kasama po yun yung anointing ng oil. So, ano po ba yung anointing ng oil? Therapy oil po yung gagamitin namin mamaya. Sabi nga po, oil is symbolic of the Holy Spirit. When we anoint someone with oil, we are symbolically calling upon the Holy Spirit to manifest His presence and power in the situation. We are beseeching the Holy Spirit to come upon this person for whom we are about to pray. 1 Samuel 16:13, Samuel took the horn that was full of olive oil. He poured the oil over David's head, nung inaanoint po si David para maging hari, to anoint him. Samuel did this in front of David's brothers. From that moment, the Spirit of the Lord came on David with great power. Kaya po natin magagawa yung mga pinagagawa ng Panginoon dahil po doon sa anointing ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya isuko na po natin kung ano mang takot, ano mang pag-aalala,
ano man pong mga uncontrolled emotions na meron tayo. Pangalawa, oil symbolized light. The candlestick in the holy place was actually an oil lamp. It was oil, therefore, which gave light to that holy place. So, ito po pinag-arausan natin, holy place po ito ngayon. Father, we recognize that we are performing that act in the light of your presence. We understand that nothing is hidden from you. You know all things. Wala pong makapagtatago kahit sino man sa atin. Therefore, help us to be totally honest in this situation. For nothing dishonest or insincere will escape your attention. If this sick person now seeking you has any faults of which they are genuinely unaware, papayag po ng Panginoon niya kung hindi kayo aware na umiiyak ang puso ng Panginoon sa inyo. May the light of your presence reveal this thing that they might dealt with. May mga ididil po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil gagamitin po niya tayo sa pag-abot sa mga hindi pa nakakainin sa kanya. John 16:13, pakibasa po. But the Spirit will come. He is the one who shows people true things about God. When He comes, He will be guided you. He will help you to understand everything that is true. He will not speak on His own authority. He will tell you only what He hears from the Father. He will tell you about things that will happen after this time. So patuloy po na, sabi ko nga, hindi tayo sanay na mag-anoint ng oil. Pero ito po yung pinapagawa ng Holy Spirit sa atin ngayon. At nakita po natin, oil is symbolic of healing. It contains healing properties. It was probably the oldest medicine known to man. It has a soothing, healing effect. The man rescued by the Good Samaritan had oil to heal them. Now, when we anoint with oil, we are applying it as a medicine, but as a symbolic of healing, looking to the Holy Spirit to impart His healing to the sick one. Having anointed with oil, the elders must now pray the prayer of faith. So kasama po doon na mga elder po ang patuloy na mananalangin. At kung paano po sinabi sa James 5:15, if they pray in that way and they trust that God will answer them, the sick person will become well again. The Lord will cause him to become well, and God will forgive him if he has done any wrong things. Sabi po sa Tagalog, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. So, bago po tayo pumunta sa atin pong pag-anoint ng Panginoon, maaari po ba na ang lahat, kung meron man po, na mag-uusap sa inyo ang Panginoon? Kung may mga pagkakataon na kayo po ay may dinil sa inyo ang Panginoon, spirit, soul, and body, mga uncontrolled emotions, maaari po bang i-confess nyo na ngayon? Mga disobedience, mga hindi tugon sa kanya pong tawag sa inyong buhay. Paki-confess nyo na po ngayon. Hingin nyo na po ng tawad. Panginoon.
Ito kasalanan ko yung aking inamin. Mga pagkakamali ko hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawag mo lahat. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for revealing yourself to us as a healing God. Patuloy po. Ano man ang inihinging patawad ng inyong iglesia. Kilala mo po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa mga umamin ng kasalanan. Lord, as a church, kung kami naging complacent, hindi namin practice ang aming authority over sickness and diseases. Kung may mga doubts sa iyo kong mga pangako, Panginoon, tawarin mo po kami, O Diyos na banal. Salamat, Panginoon. Patuloy mo pong aayusin ang aming buhay individually and as a family. Dahil nais ko pong gamitin ang bawat isa sa amin upang umabot sa ibang nangangailangan sa iyo. Thank you, Father God, sa patuloy mo mong kabutihan, biyaya, pagpapalaya, Panginoon, sa iyo pong mga anak. Thank you, Jesus. Salamat po sa iyo, Jesus.
bukas na panalangin. Our Heavenly Father, salamat po. At salamat po sa presensya mo, Holy Spirit. Thank you for your healing touch. Salamat po ng able at willing na magpanalangin. At salamat din po sa magiging tugon mo na kanilang hihintayin, Panginoon. At susundin, O Diyos na banal. Pagpalain mo po ang bawat isa. At ikaw po ang maluwalhati sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang bawat pamilya, Panginoon, ang mga bata na nag-aaral. Nalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa mga magulang, sa mga pagdidesisyon na kailangan gawin. At ikaw po ang patuloy nilang pakinggan. Ano ang sinasabi mo sa kanila? At kung sila man po ay humihingi ng payo, pakinggan din po nila, lalo na kung pinaghihingan nila ng payo, ay may takot sa iyo at mas marunong sa area na kanila po ikinukonsulta. Thank you, Father God. Pagpalain mo po ang bawat isa. And as we continue, Panginoon, na i-honor ka with our substance, salamat po sa mga nagkaloob na at patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Salamat po sa mga nagbibigay diligently ng kanilang pag-honor sa iyo at hindi po ina-acknowledge na sila yung owner, hindi steward and manager lamang, Panginoon, ng lahat ng pinagkatiwala mo. Thank you, Father God. Akin po sinasaway anumang gawa ng kaaway sa kanilang buhay, maging sa kanilang kabuhayan. At Lord, thank you for the wisdom that they will give, that you will give to them, Panginoon, as they continue to seek you, Panginoon, dahil ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng mga creative minds upang ma-multiply, Panginoon, ang anumang pinagkatiwala mo sa kanila. Thank you, Lord, sa iyong righteousness sa buhay ng bawat isa. At ikaw po ang maluwalhati, nakita mo ang pagbabago sa buhay ng iyong mga anak at sa kanilang relationship sa iyo, na lalong pong tumibay, lalong mahalin, at patuloy na sundin sa araw-araw ng aming buhay, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lingkod, Pastora Susan, na kung papaano nagsisikap siya na gawin ng mga inatang mo sa kanyang tungkulin, Panginoon. Kaya ang dalangin ko lagi sa aming mga magkakapatid sa pananampalataya, bigyan po siya ng magandang kalusugan, palakasin, upang makapagpatuloy siya, Panginoon, sa iniatang mo sa kanyang tungkulin. Ama, magpapasalamat kami sa kabutihan mo dahil siya ay matyaga. Sa kabila ng kanyang kalagayan, sa kanya ng kabila ng karamdaman, siya ay may lakas. At siya, Panginoon, ay tunay na nakikita namin na ayos at pinagagaling mo, Panginoon, ang kondisyon ng kanyang katawan. Kaya purihin, Panginoon, pagpatuloy po, Panginoon, pagkilos mo sa kanya. At nagpapasalamat po kami dahil isa ako sa kanya ng mga natutulungan, isa sa higit sa lahat espiritual. Purihin ng Panginoon, maraming salamat po, Pastora Susan, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Purihin ka, Panginoon, ang Panginoon sa iyong kalusugan at sa kalakasan magpatuloy. Yan po ang aking pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastora and Pastor Erwin, happy appreciation po sa inyo. Salamat pong muli. Kami po nagpapasalamat sa buong pamilya po namin na patuloy niyong naturuan, nagabayan. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa mabuti sa loob po ng isang taon, ang aming pong pamilya nagkaroon po ng kalakasan, spiritual, physical, emotional, dahil sa inyo pong pagtsatsaga, pagtuturo ng salita ng ating Panginoong Jesus. Salamat po ng maraming po sa inyo. Nawa po, sa ang Panginoon po ang patuloy na kumilos at magbigay po sa inyo ng karunungan, kaalaman, higit sa lahat, kalakasang pisikal sa inyong dalawa ni Pastor Erwin at Pastora Susan. Salamat po ng marami po sa inyo. Pastora Susan, Pastor Erwin, maraming pong salamat. At ginigreet po namin kayo ng
Happy Pastors Appreciation Month. Salamat po sa pagkakataon na mapasalamatan po namin kayo sa lahat ng mga ginagawa niyo sa aming mga pagtsatsaga, pagpo-push through para mas lalo pa naming makita yung mga kakayanan namin at patuloy na maglingkod kami sa Panginoon dahil po sa walang sawang paggabay niyo sa amin. Hindi po kayo nagsasawa na paalalahanan kami, ipanalangin kami, at sa lahat po ng mga pagsubok na aming dinadanas, lagi po namin kayong kaagapay, lagi po namin kayong kasama. Patuloy na wish po namin sa inyong lahat, sa inyo pong dalawa na ingatan at gabayan pa rin po, patuloy kayo ng Panginoon. At sa music po, Pastor Erwin, salamat po sa muling pagpapalabas ng mga talento na nasa amin po. Kahit na matatanda na kami, nandun pa rin yung pag-encourage nyo sa amin na ibigay namin yung the best namin. Salamat po, Pastora Susan. Happy Appreciation Month po. Salamat po na marami sa Panginoon. Nagdagdag na lakas, nakabiyaya, pagpapalala sa akin lahat. Salamat sa mga ito na Pastor Day. Ilabati ko po yung gusto maligayang Pastor Day, yung mga ating mga pastor. Pastor Susan, Pastor Henry, nawa, pagpapalalang Panginoon sa mga kanila. Salamat po naman. Mag-isa ka na mga pamilya. Salamat po sa Panginoon. Amen. Hi, Pastora Susan. Patuloy ka namin binabati ng Pastors Month. Thank you for your life service na binibigay para sa church. Nagpapasalamat kami kay Lord dahil inappoint ka niya as overseer ng aming soul. Salamat sa buhay na patuloy mong ini-impart para patuloy kami ma-equip sa service na nais ni Lord na gawin namin. We love you so much, Pastora Susan. Pastora, happy Pastors Month po. Salamat po sa time, sa patient, sa amin, at sa amin din sa poging sa aking pamilya. Thank you po sa opportunity na binibigay mo sa amin. Hindi lang sa amin, sa aking pamilya, hindi sa amin, sa ating church. Thank you po. Happy Pastors Happy Month! Pastors Month! Lola Susan, thank you for the love and support that you're giving me. Thank you for the blessing that you're giving me. Thank you for your prayers. I love you. God bless. Pastora, salamat po sa word na patuloy nagpapalakas sa amin at sa suporta, sa panalangin. God bless po sa lahat ng endeavors nyo. We love you. Happy Pastors Appreciation Month. Pastors Appreciation Month. Okay. Thank you po. Amen. Happy Pastor's Day, Pastora Susan. At naniniwala ako na you are a gift of God, na you are appointed from God to lead our church. Maraming salamat po sa maraming taon na pag-aalaga mo sa amin, sa mga membro, at maraming salamat sa patuloy na paggamit sa iyo ng Lord upang ang church natin ay makalakad sa kanyang mandato at sa kanyang grace papunta sa langit. Amen. Maraming salamat, Pastora. Amen. Salamat sa Lord. Nakagawa kami ng video critics. Pang-pencut na namin to. Happy Pastors Month, Pastora Susan. Salamat po sa
sa pagtsatsaga sa amin para ma-empower kami, para maturuan kami, ma-disciple kami, at yung maturuan kami kung paano ba humayo. At ganun din kay Pastor Erwin, salamat sa pagtsatsaga din sa pagtitrain sa ating mga kabataan, sa ating lalo na sa worship team. Ayun po. Happy Pastors Month. Salamat sa inyong mga buhay. Amen. Na nagiging pagpapala sa amin at sa aming pamilya. God bless po. Thank God you. bless po. Hello po, Pastora. Hi, Mommy. Happy Pastors Appreciation Month. We're always thankful sa Panginoon sa lahat ng blessing na binigay niya sa iyo. Salamat sa Panginoon kasi ikaw ang aming pastora. Pasensya na po kung minsan makulit kami. Makulit ako. Matigas ang ulo namin. Pero you're always in our prayer. Sa every step of the way, nakasuporta kami sa iyo. Mahal na mahal ka namin. God bless po, Pastora. O, sabi mo na, Happy Pastors. Tingin ka dun. Happy Pastors Appreciation Month. Happy? Dali, you say it. Happy Pastors Appreciation Month. Love you. Love you po. God bless. Happy Pastors Appreciation Month po kay Pastor Erwin tsaka kay Pastora Susan. Gusto ko lang po sabihin, thank you po sa lahat ng mga bagay po na ginagawa niyo sa amin, sa pagga-guide sa amin, in terms of, syempre, sa life namin and kami ni Nico as a couple. So, God bless po and enjoy your day. Hey, Mami, kay Pastor Erwin. Happy Pastors Appreciation Month Day. Nagpapasalamat po kami sa guidance nyo. Hindi lang po every Sunday, araw-araw po. Thank you din po sa mga matigas ulo namin and kino-correct nyo kami every step of the way. So, na-appreciate po namin yun and salamat po ulit. Yun lang po. Happy Pastors Appreciation Month Day po uli. Nagpapasalamat po kay Pastor kasi sa mga tinuturo niya, tapos sa guidance niya sa amin, tapos kay Pastor Erwin naman, magpapasalamat ako kasi dahil nagtuturo siya sa worship, tapos sa mga knowledge niya sa music, yun lang. Thank you. Happy Pastors Month po, Pastora Susan and Pastor Erwin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-impart sa amin ng word ng Lord. Ganun din po sa pagtulong sa amin kapag nangangailangan po kami ng encouragement. Maraming salamat din po sa patuloy po nagpag-guide sa amin, lalo na po sa Joshua Generation. Yun lang po. God bless po. Hi, Pastor Erwin and Pastora Susan. Thank you so much po for all you do for us. Sobrang na-appreciate namin lahat ng efforts nyo sa preaching, prayers, pati na rin po sa training. And we're so blessed to have you guys as our spiritual leader. We know na hindi madali ang ginagawa nyo, but you always show so much love and dedication. God bless po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-aalaga at gabay sa akin. Hindi lang po sa aking buhay, kundi pati na din po sa aking spiritual na paglago. Pastor Erwin, sobrang laki po ng natutunan ko sa inyo tungkol sa music at dahil po sa inyo, mas nai-inspire po akong gamitin ang aking talento para po magbigay ng papuri sa Diyos. Pastora Susan, naramdaman ko din po ang inyong pagmamahal at mga dasal para po sa akin. Ang inyong payo po, yung mga gabay po sa buhay at mga salita ay nagbibigay po sa akin ng guidance sa pananampalataya ko po sa bawat araw na aking hinaharap po. Napakalaking blessing po na meron po akong mga pastor na katulad niyo po. Salamat po at naway patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Hello po, Pastora Susan at Pastor Erwin. Thank you po sa lahat ng ginagawa nyo para sa church, lalong-lalo na po sa pag-guide sa amin sa spiritual life namin for us to grow more. And Happy Pastors Appreciation Month po. We appreciate all the things that you do for us and for the church. God bless po.
Hello, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga pastors na nandito po ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa mga everyday teaching nila every Sunday, online man or face-to-face. Nagpapasalamat din talaga ako sa kanila. Kung di rin dahil sa kanila, parang hindi po tayo magkakabuo-buo ngayon. Happy Pastors Day! We love you, Mami! Thank you po sa continuous na pagtuturo sa amin and pag-guide and pag-help sa amin sa mga youth. Happy Pastors Day! Happy Pastors Day! We love you! To Pastor Erwin, thank you po sa lahat ng teachings niyo na binigay sa amin sa worship team po. At salamat din po sa opportunity na binigay niya sa amin para mag-improve yung skills sa pinili naming musical instrument. Thank you po. Happy Pastors Day! Happy Pastors Day! We love you! To Pastora Susan, nagpapasalamat po kami sa iyong sa guidance, sa word and teachings na binibigay niyo po and maging sa leadership niyo po sa ating church. Happy Pastors Day! Happy Pastors Day! We love you and God bless! Liga tayo. Siyempre, dahil nga, alam mo na, yes, you're going here. Nakidnap ka. Diyan ka, tayo ka. Ikaw rin, be? Ikaw, be? Sama ka rin. Anong no? Hello po, Pastora. Hi, Mommy. Happy Pastor sa pre. Ako muna. Ano masasabi mo muna? Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tao. Thank you po sa reward na Ano masasabi mo para kay Pastora? Oh my gosh! Sa teachings po. Teachings sa... Wait. Hindi ko na masabi lang. Kaya kasi! Ulitin. Happy Pastors Month, Pastora Susan. Thank you for your life na patuloy na life ba? For your life. Oo, life. Happy Pastors Appreciation Month po, Pastora and Pastor. Thank you po sa walang sawa at pagsasaga, pagtatanim sa matatabang lupa. Thank you po. Danielo, matamarita. Si Kevin, si Marlene. Happy Pastors Appreciation Month, Pastora. Pastor Erwin, salamat Pastora sa mga prayers, sa mga pasensya, sa tiyaga sa amin ng mga kasama. Hanggang ngayon pa sa web ko. God bless Pastora. Gusto na namin naging laging ayos ang health mo para lagi kayo nakasama. Okay, Pastor Erwin, salamat sa mga white at alam namin na hindi ka umigno. Pastor, salamat din sa iyo sa mga ano niyo sa amin, sa mga advice, kahit sa mga ginagawa namin, ginagawa namin yung kayo. Thank you, Pastor. Pastor Rata. Salamat po. Please po, panalangin po natin siya. Pastor Erwin, invite ko lang siya. And Panginoon, maraming salamat, Lord, sa buhay ni Pastor Susan, Pastor Erwin, Panginoon. Lord, ina-appreciate namin lahat ng ginagawa nila, Lord, para sa iyong church, Panginoon.
Salamat, Lord God, sa kanilang kalakasan, Panginoon, kalusugan, Panginoon, so that, Lord, they can able to do, Panginoon, ang yung equipping para sa church mo po, O God. Salamat sa buhay nila, Panginoon, na ginagamit mo sa amin upang patuloy kami i-build up in the Spirit, Panginoon, so that, Lord, patuloy namin ma-attain ang maturity, Panginoon, into your likeness, O God. Salamat, Lord God, we release blessing upon them, Panginoon, at patuloy na maging joy kami, Lord, sa paglilingkod nila, O God. Huwag kami maging hindrance, kundi patuloy maging support kami, Panginoon, mag-participate, mag-cooperate, Panginoon, makiisa, Lord, sa lahat, Lord, ng mga plano mong binigay para sa kanila, para sa church mo po, Panginoon. Salamat, Lord God, sa guidance, sa protection mo po sa kanila, Lord God. Continue, Lord, to give them the wisdom they need para, Lord God, pangunahan ang church mo po, Lord Jesus. Maraming salamat sa iyo namin pinapalik, Lord, at lahat ng papurihan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.